Part 2. So yan po yung sinasabi ng mga ng mga DD sheets na ano ba yan? Dinadala tayo ni PBBM sa sa gera. Bakit ba? Ganyan-ganyan. Dinadala tayo sa gera. Ano ba to ginagawa ni PBBM? Wala talaga siyang concern sa bayan natin kasi gusto niya na gusto niya na magkagera tayo. Pero ano nga pong sabi ko sa inyo? Huwag kayong maniniwala dyan. Hindi tayo gigirahin ng China. 101%. Huwag kayong maniniwala sa naratibo nila. At ito pang naratibo ng mga DD sheets ng mga Chinese, no? Ito yung kanilang pinapamulat na ito daw ang Amerika. Nakikialam daw ang Amerika sa atin. Away daw ito ng Amerika at saka ng China. Ang ginagawa daw kasi ng Amerika, ito sinasabi ni Harry Roque ang ginagawa daw kasi ng Amerika, ayaw daw nila na gawing battleground yung kanilang bansa. Kaya, ang ginagawa nila, dito na lang nila dinadala ang kanilang gera sa Pilipinas. Ito daw ang gagawin nilang battleground. Yan ang narrative nila. Gagawin daw nilang battleground ang Pilipinas kasi nga ayaw nilang masira ang kanilang bansa. Yan ang narrative nila. Ngayon, meron naman tayong mga DD sheets na bobo at mga tanga. Naniniwala naman sila. Ay, oo nga. Si PBBM, tuta yan ng kano. Yan. Yung mga Amerikano, gusto lang nilang ipahamak ang Pilipinas, etc., etc. Tapos sila, historical. Inong unang panahon, yan, ganyan-ganyan. Tapos meron pa silang ganito, mga guys, na, kasi, totoo naman talaga ito. Pero noon yon mga guys, Pero sa ngayon, hindi na totoo to, mga kaibigan, no? Yung sinasabi nila na, bago ma-invoke yung Defense Mutual Treaty natin, idadaan pa yan sa Kongreso, pag-uusapan pa yan ng matagal, pagkatapos tayo dito, namamatay na tayo, pagkatapos sila nag-uusap pa. Totoo naman talaga yon, no? Na pag-uusapan sa Kongreso. Pero ito mga guys, ang masasabi ko sa inyo ngayon, hindi na yan magtatagal ng ganyan. Kasi, lately lang mga kaibigan, dumalaw dito ang congressional ng Amerika, mga kaibigan. Dumalaw dito at sila mismo ang nagsabi na sinusuportahan nila ang Pilipinas at kung ano man yung mangyari sa Pilipinas ay sumusuporta sila. So, ibig sabihin, alam na ng US Congress. Alam na ng Kongreso ng US. Kaya, hindi na yan sila mag-delay na, mag-uusap pa sila, dami-dami pang discussion sa kapatutulungan ng ang Philippines. Hindi na yan mga guys. Kasi mismo ang US Congress, mga kaibigan, pumunta dito. At alam na nila ang sitwasyon. At hindi na yan katulad dati na marami pang dadaanan, marami pang discussion. Ngayon hindi na. Kasi alam na nila yan. Na yan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kasi open na eh. At galit na galit yan ang China. Tayo daw dito, pupunta daw sa Ayungin Shoal, nagdadala daw ng mga reporter, nagdadala daw ng press people, pagkatapos daw, ibinabandera daw natin sa buong mundo yung yung nangyayari. Kita nyo, ayaw nila ang ginagawa ng Pilipinas. Kasi nga, mga kaibigan, hindi sila sanay dyan. Sanay kasi sila sa panahon ni Duterte na kahit binubuli na tayo, walang press. Walang press at walang nakakaalam na binubuli nila tayo. Diba? Pero ngayon, wala na iba na. Kasi ang strategy ngayon ni PBBM, kailangan ipaalam yan. Kung ano ang nangyayari, ipaalam. Kaya ngayon, bawat lakad, merong press. Bawat lakad, meron na talagang magmomonitor niyan para nang sa ganon, merong maglalabas niyan sa social media at saka balita. Ayaw ng China. Hanapin ko yung guys PBBM gets support from US congressional delegation over China's aggression in West Philippine Sea. We will stand by you and with you. President Ferdinand R. Marcos Jr. earned the support of the US congressional delegation over the aggressive action of China in the West Philippine Sea. Ayan pumunta sila dito. Diba?
So, hindi na magiging katulad nung mga panahon noon na, uupuan pa ng Congress, pagdidebatihan pa ng Congress kung tutulungan ang Pilipinas o hindi. Tapos, namamatay na pala tayo dito, nagdidebate pa sila doon kung tutulong sila. Hindi na ganoon, mga kaibigan. Kasi mismo, ang Congress na mismo ang nagsabi na talagang susuporta sila. We will stand with you and we will stand by you and with you. Kung ano man ang mangyari sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin, pag ginalaw tayo dito sa West Philippine Sea, pag merong armed attack, no, sa dagat or dito sa land, matik na yon, mga kaibigan, na alam na nila kung anong gagawin nila. No, i-invoke na yung ating Defense Mutual Treaty. Matik na yun kasi mismo sila na mismo ang nagsabi na we will stand by you and with you. Diba? So, hindi na applicable ngayon yung sinasabi ng mga DD sheets na, ay, mamamatay na lang tayo dito. Nagdedebate pa yung mga yan sa Congress. No, hindi na yan applicable, mga guys. Kasi sa ngayon, sa panahon natin ngayon, alam na ng buong mundo, hindi lang ng Amerika, kundi ng buong mundo, alam na kung ano ang ginagawa ng China sa atin. Kaya, kita mo, ang ginagawa lang ng China, water cannon, nung mga nakaraang taon, laser, yun na lang ang kaya nila. Yun na yung pinaka-the best nila, mga guys. Kasi nga, hindi nila kayang gumamit ng armas. Kasi alam nila, kapag gumamit sila ng armas, may invoke yung ating Defense Mutual Treaty. Diba? At hindi nila kakayanin yan. Ngayon pa, ng kanilang ekonomiya ay down. Bagsak po kanilang ekonomiya. Ang China. Tapos, aiming pa sila to be number 1 economy of the world at aiming din sila to be number 1 in military forces. Pagkatapos, bigla sila makikigera, bababalik sila sa zero. Pagtutulungan sila ng Amerika, kasangga ng Amerika, andyan din iba-ibang mga bansa. Meron pang Quad na sumuporta din kay PBBM. Yes, ang Quad sumuporta din kay PBBM. Diba nung pumunta siya doon sa ibang bansa? Nakausap niya yung Quad, mga kaibigan. Yung mga leaders ng Quad sumuporta kay PBBM. So, marami tayong supporters, mga kaibigan. At kaya nila tayo sinusuportahan kasi sila din, mga kaibigan, ay nag-leverage sila dahil din sa atin, no? Yung kanilang mga bansa ay nakikinabang din. Randy Nabayra, Art Cream, shout out po sa lahat. Hi, shout out po, no, tol. Maraming salamat sa pagdaan, no? Yan. So, yan, mga kaibigan, no? At kita nyo yung India, kaya sila sumusuporta ngayon dahil doon sa mga factors na sinabi ko kanina, na pinakita ko kanina, no? Yung ating pagkakalakalan sa kanila, no? Yung vice versa, nakikipagkalakal sila sa atin, at the same time tayo rin, no? Vice versa. So lumaki, mga kaibigan. So nagiging important na tayo sa kanila. No? So maling-mali yung sinasabi ng mga DD sheets na magkakagera. Kapag ibigay na lang yan kasi magkakagera tayo. Hello? Ang duwag nyo naman. Eto, sabi ko nga eto ang masasabi ko. Kung talagang na-exhaust na lahat ng paraan, no? Para talagang magawa natin yung diplomatic talaga. Kung na-exhaust na lahat ng paraan at wala pa rin, wala na tayong magagawa dyan. Gera kung gera. Gubat kung gubat. Ika nga sa Bisaya, di ba? Gubat. Gera kung gera. Pero hanggat naiwasan natin, iiwasan. Pero kung wala na talaga tayong magagawa, gera kung gera. Mga guys, mapipilayan natin ang China. Hindi nila tayo basta-bastang matatalo. At pag nangyari yon, lalo, babagsak sila at babalik sila sa zero. Mas malaki at mas marami ang mawawala sa kanila kaysa sa atin. Bakit? Kasi mga guys aiming na sila to be number 1 economy, to be number 1 in military forces. Pangalawa, halos pumapangalawa na nga sila sa Amerika. Pagkatapos bigla sila makikigera. Hindi babalik sila sa zero. Pagtutulungan sila ng maraming bansa.